Maraming nagsiselebrate ngayon ng tinatawag na Pride Month. Ang tanong, nauunawaan ba talaga natin ang ibig sabihin ng pride? Pride goeth before destruction and an haughty spirit before a fall. Yan ang ginagawa ng pride, walang maidudulot yan na mabuti sa atin. Kaya ang tao napapahamak dahil laging mataas ang pride. At marami sa mag-asawa at magkarelasyon dahil sa taas ng pride ng bawat isa, lagi na lang nag-aaway. At lalabas na ang hindi magaganda sa bibig. At hanggang umabot sa pisikal na sakitan. Hanggang umabot sa hiwalayan at ang worst pa niyan ay umabot hanggang patayan. Yan ang pride. Ipapahamak ka lang yan. Tapos ngayon, ang dami nagsiselebrate ng pride. Hindi naman nila talaga nauunawaan kung ano ba talaga ibig sabihin ng pride. Kaligayahan nyo pa ngayon i-celebrate ang isang hindi magandang pag-uugali ng tao. Alam nyo kung ano yung nasa gitna ng pride? Yan yung letter I. I, ikaw na lang palagi. Sarili mo na lang palagi ang magaling. Hindi na natin pinapansin ang Diyos. Puro ikaw na lang. The wicked through the pride of his countenance will not seek after God. God is not in all his thoughts. Dahil puro sarili mo na lang ang iniisip mo, hindi mo na ngayon makita ang Diyos. Napakalayo na ng pag-iisip mo sa Kanya. Dahil feeling mo sa sarili mo, kahit wala ang Diyos, kayang-kaya mo yan sa sarili mo. Yan ang pride. At dahil din sa pride na yan, yung letter I na nasa gitna niyan, yan ang ikinabagsak ni Lucifer. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Ito yung limang I will na sinabi niya. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yan ang nagagawa ng pride, mga kaibigan. Ayaw niya na ngayon magpasakop sa kalooban ng Diyos. Gusto niya pa ngayon magtayo ng sariling trono upang siya ang sambahin at hindi ang Diyos. Dahil piling niya kaya niyang tapatan o higitan ng Diyos at maging gaya ng kataas-taasan. Yan ang mangyayari sa atin pag inilagak natin sa ating puso ang pride. Mabubulag na tayo sa katotohanan at piling natin mas kaya na natin sa sarili natin kahit wala ang Diyos. At magmamalaki na tayo sa Kanya. May maganda bang nangyari sa Kanya? Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Ang ending niya, mapupunta rin siya sa dagat-dagatang apoy dahil sa kanyang pagmamalaki sa kanyang sarili. Kaya kung iniisip nyo na si Satan ay maghahari sa impyerno, nagkakamali kayo. Dahil yan ay ginawa para sa kanya at para sa mga kasama niyang anghel na nag-aklas para parusahan araw at gabi hanggang sa walang hanggan. Kasama ng mga hindi nanampalataya at nag-reject sa Panginoong Hesukristo. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Kung ikaw ay umuuyon pa rin sa gawain ng sanlibutan, ang pagmamahal ng Diyos Ama ay wala sa iyo. Ano-ano ba yan tinutukoy dyan? For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father but is of the world. Kaya kaibigan, sana maunawaan mo kung ikaw ay nananatili pa rin sa ganyang kalagayan at nagpapatuloy ka na meron kang pride sa sarili mo. Kaibigan, hindi yan ang gusto ng Diyos sa atin, hindi yan ang kalooban niya. Habang may panahon, habang may oras ka pa, kilalanin mo na ang Panginoong Hesukristo dahil siya lamang ang makakapagligtas ng ating kaluluwa sa nakaabang, nakapahamakan sa impyerno. Repent and accept Jesus Christ in your heart. Have faith in Him and you'll be saved. Maraming salamat po and God bless you all.